Mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. Meron tayong Nissan Orban dito sa ating shop mga boss. Okay, ang issue ng ating Nissan Orban mga bossing, isang taon lampas na at na hindi na nagagamit yung sasakyan, pati yung aircon syempre mga bossing. Or kung nagagamit man yung sasakyan, yung aircon, hindi na talaga nagagamit, no? Kasi mga bossing, no, na-check namin, stock up na yung ating compressor. Okay? Ayaw na umikot. Ito yung compressor niya mga boss. Okay, sa stock up na compressor mga bossing, negative na ito ma-repair. Kasi pagka may stock na yung piston sa loob, bore sira na rin yan. Wala ka na magagawa dyan. So, palit na ito ng panibago. Pero yung ating kliyente na ang kukuha nitong ating compressor, meron daw siya makukuha mas mababa. So, walang issue sa atin yung mga bossing, no? Kumbaga kung pwede kayo magdala ng piyesa, walang problema sa atin. Pero, ang sabi ko, dahil stock up yan, black oil na rin yung system mga bossing, yung condenser natin, papapalitan din natin ng panibago, pero i-convert natin yan ng laminated mga bossing kasi matagal lang na-stock, tapos nakita namin yung loob black oil, kaysa i-flashing natin tapos hindi natin makukuha, sayang yung bagong compressor ni bossing na ikakabit natin, no? Kaya i-convert natin yan ng laminated. At ang napakaganda rito sa ating magiging conversion mga bossing, hinanapan namin talaga to ng housing. Okay, ito yung ating high speed na pang Starex mga boss. Inupo natin yan dito sa ating plastic ha. Napakaganda ng ating housing plastic. So walang pagkabulok yan mga boss. O kahit pa paano, nakuha natin yung buong area ng ating condenser na mahahanginan ng ating pan. So kaya maayos tong ating nakuhang housing, tapos malakas na pan na pwede nating ikabit, no? O yan, dalawang mga bossing ay kakabit natin. Dalawang high speed na pan, tas dalawa rin na condenser na laminated na ganito. Yun ang itatapat natin doon sa bagong compressor na binibili ng ating kliyente. At syempre mga bossing, kasama yung ating expansion valve sa dryer, SOP yan. Tapos ipa-flashing natin yung matitirang system doon sa ating linya, mga pipe, dalawang evaporator mga boss. Okay, at syempre nandito yung ating kliyente. Shoutout sa iyo, Boss Kulot, tama? Yes po. Ayun, no, shoutout kay Boss Kulot. Okay, mga bossing, sa kanya tong ating Nissan Orban. So, sa ating pinagkatiwala, so gawin natin yung pinakamaganda na pwede natin gawin dito sa ating aircon ng Nissan Orban natin, no? Malamig naman ang Nissan Orban mga bossing. Yun nga lang, syempre pag naluma na, wag mo nang asahan na maibabalik mo pa yung tindi ng lamig. Kaya ngayon i-refresh natin mga bossing, no? Magmula kay compressor, condenser, linya, valve, dryer. Syempre yung linis ng linya kailangan mas maganda kasi may black oil. May black oil syempre yung system, kaya kailangan i-flashing natin. Okay, ito yung evaporator niya sa harap mga bossing, mukhang bago naman, no? Matino naman ay tsura. Tapos yung likuran natin, ayan na. So, na-flashing na to kanina. Pinaparipom lang natin yung ating mga ventilation at saka yung ating housing, no? May isa pa ron sa nakakabit. Papacheck na lang natin yun. Okay, yun ang ating project dito mga bossing ngayon. Tingnan natin mamaya yung ating setup na yun. Dalawang laminated, tapos sa high speed na pan, compressor, kung ano makukuha natin lamig dito sa ating Nissan Orban mga bossing. Ito lang, ginagawa lang namin dyan yung yung housing. Yung pag-i-play, yung nilalagay yung separate ng piyesa. Huwag ka nga ng ilpo na yun. Nasupo lang yan. Medyo sasabihin ko sa'yo, no? Kung may issue yan, ito mo kung para tanggalin yung compressor. Tanggalin yung oil. Mga boss, andito na yung compressor ng ating Orban. So, pinadala na niya, no? Pero, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung lumang langis para mapalitan natin ng panibagong langis yung nasa loob. Okay, kasi hindi natin alam kung anong langis meron dyan. So, palit tayo ng panibagong langis. Okay?
Okay, mga bossing, na-itap na natin yung ating condenser. Ayan na yung ating condenser. Yung pan, nasa ibabaw pa rin nakaposisyon yan, mga bossing. Yung sa kabila, ganun din. Okay, mamaya malalaman natin yan kung gaano kaganda yan. Konti na lang, mga pipe na lang, mga bossing. Mga bossing, ang hindi maganda na nakita namin, may leak yung evaporator niya sa likod. Ayan, no? Dami. Isa na sa mga nakikita natin, mga bossing, yung tipong pag hindi talaga nagagamit na matagal yung ating aircon, yung aluminum talaga nasisira. Kinakain talaga siya ng corrosion o yung dumi niya. Ayun lang. So, ang bad news, dagdag expenses. Ang good news, mapapalitan ng bago, syempre. Kasama tayo ron, mga bossing. Wala tayong magagawa, hindi pwedeng i-repair, mga bossing, napakadami ng butas. Eto na yung evaporator natin, mga bossing. Wala, negative talaga, palit talaga yan. Mga boss, naikabit na natin yung ating lahat ng system. Nag-load na tayo ng Freon, mga bossing. Medyo mataas pa ng konti. Meron tayong high side natin, walang 200, 45 yung low side. So, kakarga muna tayo ng Freon. Pero sabihin ng ating kliyente, wala daw number 2. Tama ba? O number 3 nga to. Okay, wala nga. Number 1 meron. May hangin yung number 1, number 2 wala, number 3 meron, number 4 meron. Okay, mga bossing, pag ganong wala ang 1 o kaya wala ang 2, yung resistor natin na may problema. So papacheck muna natin to bago natin i-fully load yung Freon para mapagana natin yung number 2. Kung kaya pang i-repair muna natin. Okay? Mga bossing, wala dito sa resistor natin. Masyadong makakapal to, hindi to mapuputol. Buo yung ating linya. Pakita namin sa inyo kung paano. Okay na yan? Oo. Kung may tagilid tayo kasi diliit ka. Ayos to mga boss, diretso yung kuryente. Kabila. Pero baka gulat ka na. Ayos din. Isang side. Ayos din. May contact lahat. Yung switch sa problema. Okay. Ayos to mga bossing. Walang putol to. Kasi nilagyan natin ng kuryente yung kabilang side. Tinesting natin kung tatago sa kabila. Meron. Okay lahat. Yung switch ang may problema. Yun ang papatrace natin. Mga bossing, hindi na muna papababa ng ating kliyente yung switch, no? Kasi baka daw pag nakita medyo malala ang issue, panibago na naman. So sabi ko, hindi malalaman hanggat di binababa, pero wag na daw muna natin gagalawin. Okay? Pero yun, wala sa ating resistor. Mga bossing, ito yung final nating reading. 40 low side, mga 175 yung ating high side, no? So very good naman yung ating condenser, mga bossing. So palagay ko naman mapapakinabangan niya ng ating compressor, no? Kasi silang dalawa ang mag-asawa. Compressor, tas yung condenser, tas ang asawa ng condenser natin, mga bossing, yung ating auxiliary fan. So pag maganda ang condenser, maganda ang fan, sigurado matutuwa ang ating compressor, hindi siya magkakaroon ng high pressure, no? Okay, testing tayo ng lamig, mga bossing, pero wala nang araw, ando na sa labas, tumakip na sa building natin. Ay nako. Iyak. At ang isang medyo hindi maganda, mga bossing, naiwan ko na naman yung ating thermometer, no? Naiwan natin doon sa ating ginawang small body. Sana ibalik ni bossing pag napanood niya ulit to. Wala na, nag-iisa na dispalinghado pa yung bossing dahil lagi nauhulog yun. Pero hindi pa tayo nakakabili. So testing tayo ng lamig, pero gagamitin muna natin ito. Okay?
Mga bossing, itong scanner natin biglang nawala. Mukhang lobat na tong battery natin. So meron tayo nung ating isang thermometer, pero sa pangmainit to, Fahrenheit ang binabasa nito. Meron siya rito na nasa 50 Fahrenheit mga bossing. So papa-equivalent na lang natin muna sa ngayon dahil biglang nawala yung ating scanner. Natakot yata. Meron siyang 10 degrees Celsius ang lamig. pag sa 50. Okay mga bossing oh. So meron tayong nakuha mga nasa 10 degrees Celsius dito sa ating Nissan Urban. Magpapa-order na tayo ng ng bago natin thermometer. Okay, obserbahan lang muna namin mga bossing. Tingnan natin kung hanggang saan pa bababa to. Okay, mga bossing, pinalitan natin ng battery itong ating infrared scanner. Tingnan natin kung hanggang saan na makukuha ang lamig. Pero mga bossing, doon sa ating isang thermometer, bumaba pa ng 46. So ibig sabihin mga nasa mababa na ng gis mga bossing. Tapos naka number 3 yung hangin natin. So masyadong malakas ang hangin. Tingnan natin kung hanggang saan. Sira na yung battery. Maalog-alog pa. Okay mga bossing, yan na nakuha nating lamig dito sa ating scanner. So malamig naman. Okay, so naka number 3 ang problema nitong ating switch mga bossing, no? Kaya nawala ang number 2 niyan. Gumamoist na yung aking camera. Kaya nawala yung number 2 niya mga bossing dahil yung pinakang switch niyan, malamang ang nangyari diyan, laging nakababad ng number 2, uminit yung terminal, bumaba yung plastic na lagayan kaya nawala ang contact. Walang number 2 mga bossing, oh. Patay lahat. Walang hangin, wala. As in, wala. Okay, so yun ang problema niyan. Pero pag pinabaklas natin yung kanyang switch na yung mga bossing, malalaman natin kung kaya pang i-repair. Pero palagay ko, pagka hindi, magpapalit siya ng panibagong switch, no? Okay, ayun lang. Papa-obserbahan na lang natin sa ating kliyente ito. Pero kahit pa paano, nakakuha tayo ng negative sa number 3 na hangin, mga bossing, sa number 3 na hangin. Dito sa ating thermometer na isa, nakakuha tayo dito mga nasa 45. So palagay ko parang kung i-equivalent natin yon mga nasa 7 degrees Celsius mga bossing, no? Itong ating ginamit na thermometer. Itong ating Fahrenheit na to, no? Ayan, no? Okay, ayun lang mga bossing. So palagay ko naman mapapakinabangan to ng ating kliyente. At wala na. Papa-obserbahan natin sa kanya siyempre. At sa kanya natin malalaman niya kung very good naman. Okay. Mga bossing, may alam din tong ating may-ari nitong Nissan Urban. Siyempre, shoutout kay Boss Kulot, no? Okay, eto kanyang speedometer, ano ba tawag dito? Gear. Mga bossing, hindi na daw gumagana. Yung pala, pudpud na talaga yung mga ipin ng ating granahe ng ating speedometer gear. Ngayon, meron siya nabili. Mga bossing, ito, baka makatulong lang din naman sa inyo. So, sa may mga walang alam lang to mga bossing, doon sa mga marunong na hindi nyo kailangan to mga boss, no? Pero balay mo, maka-encounter kayo, hindi na gumagana yung speedometer nyo, pero ito lang pala, pudpud na tong plastic na to. Okay, may nabili siya, pero ang presyo nito mga bossing, parang kulang 1,000. So parang nasa 900 yata. Yun ang pagkakasabi ni bossing, no? So ngayon, tinanggal niya. Kaya yun ang pinakamaganda mga bossing sa atin pag may unit tayo. Si Boss Kulot, meron siyang alam. Okay? Siya, binaklas niya na. Nagte-testing ako sa loob. Binabaklas niya, ito pala yun. So ngayon, tinatanggal namin mga bossing yung pin. Okay? Gumawa pa kami ng aming pangtanggal ni Bossing Kulot ng ganito, welding rod. Kasi nga, mga boss, may butas kasi sa gitna. Kita ba? Ayun, oh. So hindi siya pwedeng matulis yung gamitin dahil bubuka yung ating pinakang shafting na yon, yung nakalak sa kanya. So kailangan palabasin namin to ni Boss Kulot, tong ating pinakang pin para mabunot kasi nakita ko tong bago, meron talagang lagayan ng lock mga bossing ngayon, no? May kanal siya. Pwede naman siguro tanggalin na sa plastic to. Kaya kailangan natin palabasin yon para at least mabunot natin yan. Okay, so share lang namin sa inyo nito itong ating speedometer gear na to mga bossing, no? Share lang namin sa inyo ni Bossing Kulot to kasi yun ang issue niya, hindi na gumagana.
O, baka ma-encounter nyo lang yung mga ganyan. O, simple lang, isang tornilyo lang. Tapos nakatread lang yung pinakang kable. O, pagka natanggal nyo na yung mga bossing, yun lang, medyo gawa kayo ng pantanggal ng pinakang shafting niya, yung pinakang ano niya, pin. Nalock niya dun sa ilalim, no? Para matanggal nyo yan. Dahan-dahan lang. Hindi kailangan madaliin at pag-aralan muna mabuti, no? Okay. Ayun mga bossing, naipalabas na namin yung pinakang pin niya o yung pinakang lock niya. So pagka natanggal na yan mga bossing, ayun matatanggal nyo na yung pinakang granahe na yan, no? Yun yung pinakang lock niya. Pagka binalik, ilalak lang ulit natin ito mamaya. Okay? So isa lang yan sa mga dahilan mga bossing sa pag hindi gumagana yung ating speedometer yung gauge, no? Pero meron pa yan na cable, syempre, yung kable natin doon, no? Pero sa ngayon, ito yung nakita ni Boss Kulot, kaya hindi gumagana yung kanyang speedometer. Okay? Very good, do. Ayun, no? Nakuha namin ng maganda yung paglabas ng shafting. Hindi na busalsal. Okay? Mga boss, ayun yung bago natin, no? Magkapantay ba? Pantay na pantay naman, mga bossing, ngayon, no? Pantay naman sila. O, yan. Yun lang yung ulit yun. Kasi babalik lang ulit natin yan. Papasok lang ulit natin ng ganyan. Yun. Tapos ilalak ulit lang natin yan doon. Okay? Kopya? Okay. Mga bossing yun. Nandun sa ilalim yung ating kliyente. Kinakabit niya yung kanyang speedometer gear. Okay, hindi natin mailawan mga bossing. 5% na lang tayo. Ano? Kaya pa? Okay na. Hindi na nakikita kanila. May guide kasi. Ay mga bossing, ito nakakabit yung speedometer gauge na ay yung gear na yun. Ay yung sinasabi natin pagka may sasakyan ka, kailangan marunong ka ng mga basic na yan, no? Para at least hindi mo na ibabayad sa ibang mekaniko yan. So napakalaking bagay niya mga bossing. Okay mga bossing, natapos na namin yung Nissan Orban ni Boss Kulot at ginabi na rin kami at talagang bilib ako kay Bossing dahil mekaniko rin si Bossing. Okay, Boss Kulot, salamat na marami sa sa tiwala. Okay, pa-update na lang kami kung ano yung magiging problema, kung ano yung mararamdaman mo at obserbahan mo balitaan mo kaagad kami. Okay? Ayun boss, salamat Sige po, thank you so much. Thank you. Ayun lang mga bossing. Maraming salamat din sa inyo. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you po.